Si Corazon Aquino ang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa at siya rin ang ika-7 pangulo ng ika-3 Republika ng Pilipinas. Pero, sino si Corazon Aquino? Si Corazon Aquino o mas kilala sa tawag na Cory Aquino, ay isinilang sa Maynila noong ika-25 ng Enero taong 1933. Si Cory Aquino ay pang-anim sa 8 anak ng mag-asawang Jose Cojuangco Sr. at Demetria Sumulong. Siya ay lumaking tahimik at mahiyain, subalit siya ay likas na matalino. Nag-aral siya ng elementarya sa St. Scholastic Ace College at nagtapos bilang valedictorian. Nakatapos siya ng unang taon sa high school sa Assumption Convent sa Maynila. Nagtungo siya sa Amerika upang doon manirahan at ipagpatuloy ang pag-aaral noong 1946. Ipinagpatuloy niya ang ika-2 taon ng high school sa Ravenhill Academy sa Philadelphia. Tinapos naman niya ang ika-3 at ika-4 na taon sa high school sa Notre Dame Convent School sa New York, USA. Noong 1949 ay pumasok siya sa Mount St. Vincent College sa New York at kumuha ng kursong Bachelor of Arts major in French language at minor in mathematics at nagtapos noong taong 1953. Nang taong ding iyon ay bumalik siya sa Pilipinas at nag-aral sa Far Eastern University upang kumuha ng kursong abogasya. Ngunit, isang semester lamang ang kanyang natapos at huminto na siya sa pag-aaral, sapagkat siya ay maagang nakapag-asawa nang siya ay umibig sa batikang reporter, manunulat at politiko na si Benigno Aquino Jr. Sa gulang na 21, ay nagpakasal siya kay Ninoy Aquino noong ika-11 ng Oktubre taong 1954 sa simbahan ng Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Sila ay biniyayaan ng 5 anak na sina Bolsy, Pinky, Noynoy, Vil, at Chris. Pinabuti ni Cory na maging may bahay ni Ninoy habang abala ito sa mga tungkulin nito bilang alkalde, at kalaunan ay naging gobernador ng Tarlac at senador. Nang ideklara ni Pangulong Marcos ang martial law noong 1972, ang kanyang asawa na si Ninoy ay ipinadakip, at ikinulong sa Fort Bonifacio ng 7 taon at 7 buwan at kinasuhan ng kasong murder, illegal possession of firearms, sedisyon, rebellion at marami pang iba. Sa pagkakakulong ng kanyang asawa ay ginampanan niya ang pagiging ama at ina sa kanilang mga anak. Taong 1980, ay kinailangan ni Ninoy na pumunta sa Estados Unidos para sa isang bypass operation. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Cory at Ninoy na magkasamang muli at mabuo bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang taon ay bumalik si Ninoy sa Pilipinas sakay ng China Airlines noong ika-21 ng Agosto taong 1983. Ngunit, habang bumababa si Ninoy sa hagdan ng eroplano ay binaril siya ng isang nagngangalang Rolando Galman. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ang naging dahilan niya sa pagpasok sa politika. Nais niyang maipaghiganti hindi lamang ang pagkamatay ng kanyang asawa kundi pati na rin ang kanyang mga kababayan. Pagkaraan ng ilang buwan, noong ika-3 ng Disyembre taong 1985, idineklara ni Cory ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng United National Democratic Organization, kasama ng dating Senador Salvador Laurel bilang kanyang vice-presidente. Naging masigasig siya sa kanyang pangangampanya, halos buong Pilipinas ay nilibot niya upang maipaabot ang kanyang hangaring maibangon ang Pilipinas sa pagdurusa. Nang matapos ang halalang pampanguluhan ay tinatayang siya ang nanalo bilang Pangulo batay sa NAMFREL. Nanumpa si Cory bilang ika-7 Pangulo ng ika-3 Republika ng Pilipinas sa harap ni dating hukom ng Korte Suprema na si Claudio Tejanqui sa Club Filipino noong ika-25 ng Pebrero taong 1986. Sa panahon ng panunungkulan niya bilang Pangulo ay humarap siya sa mga pagsubok at kalituhan. Itinalaga niya sina Juan Ponce Enrile bilang Defense Secretary, Fidel Ramos bilang AFP Chief of Staff at Salvador Laurel bilang Prime Minister. Puspos ang pagtratrabaho ni Cory bilang Pangulo at wala itong sinayang na panahon upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Nagluklok siya ng mga bagong gabinete, at pinalaya ang mga taong sinasabing rebelde tulad nina Jose Maria Sison, Bernabe Bosqueno at marami pang iba. Maraming bagong batas ang ipinatupad niya para sa isang maunlad at matahimik na bansa.
Nilagdaan niya ang National Reconciliation and Development Program noong ika-24 ng Disyembre taong 1986 na naglalayong magkaroon ng rekonsilasyon sa mga kumakalaban sa pamahalaan. Nilagdaan din niya ang Comprehensive Agrarian Reform Program o mas kilala sa tawag na CARP. Sa panunungkulan niya ay nakatapat siya ng isang malaking problemang pangkalamidad. Ilan sa mga ito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo sa Zambales, malakas na lindol noong ika-16 ng Hulyo taong 1970, na puminsala sa kabuuan ng Baguio City at malaking bahagi ng Nueva Ecija at Dagupan City, at marami pang iba. Ang administrasyon niya ay humarap din sa maraming pagsubok na kung saan ay marami ang nagtangka na agawin ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng makailang ulit na kudeta. Ngunit, ang lahat ng ito ay pawang nabigo. Ang Administrasyong Aquino ay walang maipagmamalaki na mga ipinagawa tulad ng mga magagarbong gusali, sasakyan pang transportasyon, at marami pang iba. Wala man siya ng mga ito ay hindi naman niya pinabayaan ang mga mahihirap na kababayan. Sa kabila nito, marami pa rin ang kumilala sa mga ginawa niya, kaya noong 1986 ay itinanghal siyang Woman of the Year ng Time Magazine. Pagkaraan ng kanyang 6 na taong termino, ipinasa ni Corazon Aquino ang pagkapangulo kay Fidel V. Ramos na nanalo sa eleksyong pampanguluhan. Namatay siya noong ika-1 ng Agosto taong 2009, sa Makati Medical Center, sa edad na 76, dahil sa cardiorespiratory arrest. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Manila Memorial Park noong ika-5 ng Agosto taong 2009. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.